Ayan o, sa report ng Billionaire News mga kababayan. Ano sabi dito? May 1 billion insertion si Sara noong 2020 ayon sa ulat ng Billionaire News channel tungkol sa Cabral Files. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, lahat ito bubulwak sa publiko. Kaya natataranta yung kampo ni Sara Duterte mga kababayan. Ito yung report sa Representative Paulo Duterte at ex-presidential spokesperson Harry Roque. Bagong issue na dapat namnamin ng mga Pinoy bago ang 2028 elections. Wala namang bagong isasagot si VP Sara dito. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na hindi pwedeng magmalinis si Sara Duterte pagdating sa budget insertions. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bakit niya Mr. Maravillas matindi yung taranta ng kampo ni Sara Duterte? Marami kasi pong na tinatagong sikreto, hidden wealth si Sara Duterte. Pag natuloy ang impeachment, gusto nila sa Congress pa lang itigil na eh. So walang intensyon si Sara Duterte na humarap sa trial sa Senado. Kasi po sa Congress pa lang, pinipigil na niya sa latest petition na siya na mismo, hindi na yung kalyado na mga abogado, kundi siya na mismo yung nagpetisyon para itigil mga kababayan yung hearing ng Congress. Maraming nakatago na yaman kasi si Sara Duterte na pag halimbawa natuloy ang hearing, mabubuksan yung salain niya, sinobte na pati yung mga bank accounts. Mabubuking po yung DPWH leaks na tinatawag po. Ayan o, sa report ng Billionaire News mga kababayan. Ano sabi dito? May 1 billion insertion si Sara noong 2020 ayon sa ulat ng Billionaire News channel tungkol sa Cabral Files. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, lahat ito bubulwak sa publiko. Kaya natataranta yung kampo ni Sara Duterte mga kababayan. Ito yung report sa Philippine Star, Filipino Star ngayon noong December 28, 2025 last year. Ano sabi diyan? BP Sara may 1 billion insertions noong Davao Mayor pa. So nag-gets na ninyo kung bakit natataranta yung kampo ni Sara. Yan report ito ni Corina Sanchez. Pakinggan po natin yung audio lang mga kababayan. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget mga habang kababayan, nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto. Kaya nililis nila yung issue mga kababayan. Ang ina-accuse nila ng mga insertions yung Congress mismo, si Martin Romualdez. Pero yung panahon ng kanyang tatay, 2020, malala po mga kababayan. Imagine, pati si Sara Duterte may insertion. Mayor siya, may insertion sa Congress. Ito yung laman dito. Mga kababayan ng balita ng reports last year ng Billionaire News Channel. Ito yung dahilan kung bakit tumakbo na naman si Sara Duterte sa Kongreso para itigil ang hearing kasi lalabas ito lahat mga kababayan. Yan sabi dito, kung nalampasan ni BP Sara ang kamandag ng confidential funds, dito
Kaya sa issue ng DPWH leaks na 1 billion insertions, may kalalagyan siya? Kung sa bagay, hindi lang naman si BP Sara ang nahagip ng DPWH leaks, kundi maging ang utol na si Davao Representative Paulo Duterte at ex-presidential spokesperson Harry Roque. Bagong issue na dapat namnamin ng mga Pinoy bago ang 2028 elections. Wala namang bagong isasagot si BP Sara dito kundi demolition job. Demolition job lang o konektado sa 2028 elections. Ano pa nga ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi dito po sa report ng Filipino Star ngayon. Tuwang-tuwa naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino dahil may bagong issue na naman siyang paglalaruan laban kay BP Sara. Sa wakas may lumabas na ring impormasyon mula sa DPWH tungkol sa mga alokasyon at singit sa budget sa panahon ng Duterte administration, ani Tino. Hindi pwedeng magmalinis si Vice President Sara Duterte dahil meron din siyang maraming singit na proyekto sa DPWH bilang mayor ng Davao na dapat niyang panagutan at dapat ding imbestigahan, dagdag pa ni Tino. Sa ulat kasi ng DPWH leaks, may 16 line items na sinasabing nagkakahalaga ng kabuuang 1 billion pesos ang mga proyektong hiniling umano ni Vice President Duterte na maisama sa 2020 budget ng DPWH noong siya ay mayor pa ng Davao City. Nakita ninyo? Ito yung pinipigil nilang lumabas, mga kababayan, sa actual hearing ng Committee on Justice, mga kababayan. Kaya tumakbo si Sara Duterte na naman sa Supreme Court. Sa makikita natin, mga kababayan, sa takbo ng mga kwento. Sa tuwing bumabato ng mga akusasyon ang kampo ni Sara Duterte, lagi nilang gustong palabasin, mga kababayan, na biktima sila ng politics, pamumulitika at selective justice. Pero baliktarin natin, mga kababayan, yung tanong. Kapag sila po inaakusahan, nasaan ang paliwanag? Kapag may bilyong-bilyong pondo, nasaan ang breakdown? Kapag may malinaw na discrepancy, mga kababayan, bakit tahimik? Dahil sa kasong ito, mga kababayan, hindi po opinyon ang pinag-usapan, kundi facts na galing po sa records, COA, SALN, at mismong government data. Noong kasagsagan, mga kababayan, ng pandemic 2020-2021, habang ang buong bansa ay nagkukumahog sa health budget, ang distrito nila Pulong at Sara, mga kababayan, nagpipiesta sila sa bilyong-bilyong halaga ng pondo. Ito na nga po yung subject ng controversy, yung DPWH leaks. Ayan po, DPWH leaks controversy. Wish list proponent. Ayon sa mga dokumentong tinaguriang DPWH leaks na nilabas ng Billionaire News, nakalista si Sara Duterte bilang proponent ng 16 na road projects line items na may kabuang halaga umigit kumulang 1 bilyon daw. Inappropriate interventions, ayon sa sinumpaang affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang ganitong wish list mula sa mga politiko ay tinuturing na inappropriate intervention sa budget process na maaring mauwi sa kickback scheme. Yung mga specific projects sa 16 na proyekto, 15 nito matatagpuan sa Davao City at isa sa Davao del Sur. Lahat ito ay nakapasok at napunduhan sa ilalim ng 2020 General Appropriations Act. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na hindi pwedeng magmalinis si Sara Duterte pagdating sa budget insertions dahil nakinabang din siya sa mga singit na proyekto noong panahon ng kanyang ama. May Davao monopoly po. Habang ibang probinsya ay hirap makakuha ng pondo, ang pamilya Duterte, kabiling na si Pulong, nakakuha ng 51 billion na pork barrel fund na tila monopolya sa infrastructure budget ng DPWH mula 2020 hanggang 2022. So yun, mga kababayan, ang facts. Kaya nakita ninyo, mahuhubaran kasi po yung pagmamalinis ng pamilya Duterte doon sa SALN,
bubulwak po ang mga tinatawag na unexplained wealth. Kaya taranta sila ngayon, tumakbo na pa Supreme Court para hindi makita, hindi masilip kung ano yung laman ng salin. Ngayon, may 2.6 billion secret ledger pa. Ayon sa COA, gumastos ang Davao City ng kabuuang 2.6 billion sa confidential funds sa loob ng 6 na taon, 2016 to 2022, sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte bilang alkalde. Mula sa 144 million noong 2016, noong kinuha niya ang pwesto mula sa kanyang ama, lumobo ito ng 460 million pesos kada taon mula 2019 hanggang 2022, isang pagtaas na mahigit 200%. Ang 460 million annual fund ay katumbas ng paggastos ng halos 1.2 million pesos kada araw sa mga bagay na confidential at hindi madaling ma-audit ng publiko. So ang matinding komparasyon, Davao City versus the giants, yung mga malalaking lungsod sa Metro Manila, lumalabas yung confidential funds ng Davao mas malaki pa sa mga malalaking lungsod sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Bigger than the big three combined. Ang taon ng 460 million ni Sara, mas malaki pa sa pinagsama-samang confidential funds ng Makati, Manila at Quezon City noong mga panahong yun. The richest city's modesty, ang Quezon City, halimbawa itinuturing na pinakang mayaman na LGU sa bansa. Mayroon lamang 75 million na confidential funds noong 2022. Isang maliit na bahagi lang kumpara sa budget ng Davao. Sa financial heart comparison, mga kababayan, ang Makati, ang financial center ng Pilipinas, gumastos lamang ng 240 million pesos noong 2021 at 2022. Halos kalahati lang ng budget na hinihingi ni Sara para sa Davao. Ang Cebu City, Queen City of the South, nag-allocate lamang ng 7 million pesos. 38 million noong 2022. Ibig sabihin, ang isang araw na budget ni Sara sa Davao ay halos katumbas ng pondo ng Cebu para sa buong taon. So nagets na ninyo kung bakit tumakbo, mga kababayan, sa Supreme Court. Lahat ng ito, mga kababayan, ay iniisip nila sa hearing ng Congress, lahat ito mabubulgar. Ay, reported na to, mga kababayan, during the hearing sa Senado. Yung tinawag po na DPWH leaks, as reported na Billionaire News Channel at ng Filipino Star ngayon, magko-confirm siya, mga kababayan. Siyempre, kakalkalin isa-isa. So ngayon, ang tanong, bakit po siya red flag? Wala kasi siyang klaradong breakdown. Dahil confidential, walang detalyadong report kung saan napunta. Parang yung 125 million pesos na lunok, mga kababayan, 11 days ubos. So ngayon, ito yung safe city paradox na sinasabi nila. Ligtas naman niya na maglakad-lakad sa Davao. Ngayon ang tanong, kung talagang napaka-safe ang Davao City, mga kababayan, bakit kailangan ng mas malaking pondo para sa intelligence gathering kumpara, mga kababayan, sa malalaking lungsod sa Metro Manila na may mas matinding crime rates o banta ng terorismo? Seat of government pa siya. So may patterns of secrecy, mga kababayan. Ito yung gustong i-uncover kasi. So ang pattern na to, mga kababayan, ng paghingi ng dambuhalang sikretong pondo ay nagpatuloy hanggang sa maging Vice Presidente si Sara. Dito naging kontrobersyal yung paggastos sa 125 million na pesos na confidential funds, 11 days ubos. So ito yung gustong silipin kasi nagkaroon ng 1,120% spike sa net worth ni Sara Duterte. Yan 1,120% spike from 7 million to 88 million. Ayon sa pagsusuri ni Congressman Terry Ridon sa mga salin ni Sara Duterte, ang kanyang net worth noong 2007, unang taon niya bilang Vice Mayor, 7.25 million lamang. Noong December 2024, lumobo ito sa 88.51 million.
isang pagtaas na mahigit 1,120% sa loob ng 17 years. So rapid growth as VP. Nang maupo siya bilang Vice Presidente noong 2022, ang kanyang net worth ay nasa 71.6 million. Sa loob lang ng halos 2 taon, tumas ito ng mahigit 16.8 million pesos base sa kanyang 2024 SALN. So, may 50 million wealth gap, mga kababayan. Sa kanyang sweldo versus sa wealth, ang cumulative government salary ni Sara Duterte 2017 hanggang 2024 tinatayang nasa 30 million hanggang 40 million pesos lamang. So comes now the discrepancy. Mayroong humigit kumulang 50 million na gap sa pagitan ng kanyang kinita sa gobyerno at diniklara niyang yaman sa kanyang na kailangang maipaliwanag sa pamamagitan ng ibang legal na negosyo o mana. Yun ang rason, mga kababayan, kung bakit sinuptena yung SALN. At malamang yun ang rason kung bakit nataranta ang kampo ni Sara, tumakbo uli sa Supreme Court, siya na mismo, para ipatigil ang hearing ng Congress. Payag kayo sa ganon, mga kababayan? Ngayon, sa Philippine Center of Investigative Journalism, PCIJ findings, noong 2019, mga kababayan, yan o, 2019 pa lamang, iniulat ng PCIJ ang unexplained spike sa assets ng pamilya Duterte na hindi tugma sa kanilang modest government salaries. Kaya pinasumpena ang records. Nitong Marso 2026, nag-issue ang House Committee on Justice ng sumpena para sa lahat ng SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025 para magsilbing ebidensya sa impeachment complaints. Nagpayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na handa silang ibigay ang certified copies ng mga wealth records ni Duterte sa Kongreso para sa nagpapatuloy na investigasyon. Now, dito tayo sa Corona President. Ginamit ng mga mababatas ang kaso ni dating Chief Justice Renato Corona bilang babala kung saan ang hindi tamang pagdeklara ng yaman sa SALN ay naging basihan sa kanyang conviction. So malakas, mga kababayan, kasi yung ebidensya. At lalong mapapalakas ang kaso sa impeachment laban kay Sara Duterte pag pirinesent, mga kababayan, doon sa hearing na Committee on Justice, yung mga records, mga bank records, lalo na lalakas. Yun ang dahilan kung bakit sila tumakbo ngayon sa Supreme Court at inaakyos ang Congress ng fishing expedition. Pero sa interview ng DCMM, mga kababayan, kay Justice Committee Chairperson, Congresswoman Jinky Luistro, tuloy lang sila hanggat walang PRO. Ito siya. Well, this is not a surprise for us. Ito anticipated talaga natin. Ang sabi ko nga, at every stage or any stage of the proceeding, there is always the possibility of the petitioner questioning the proceeding of the Justice Committee or the House of Representatives. So for us in the Justice Committee, notwithstanding that petition, so long as wala namang temporary restraining order, we will proceed to our proceeding on April 14, 22, and 29 hanggang walang temporary restraining order. And we maintain the position na lahat ng ginawa ng House of Representatives are constitutional and we are following the letters of the rules, the Constitution, and even the decisions of the Supreme Court. Po ba't sila nga mismo ang Supreme Court at clarify naman ng Supreme Court? Kaya po, Congresswoman, marami na po naguguluhan. Ano po ba talaga nangyayari? Dahil sabi, paliwanag nyo nga, pinaliwanag naman. Tapos ngayon na umaandar, eto na naman, stop muna kayo. Ano po, anong klase Si Doris Bigornia. Po ito, ma'am? Well, for me, lahat ng nire-raise nila are already technicalities, no? At siguro, alalahanin natin, Doris, the importance of this impeachment process. Mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right
ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. So yan ang latest po, mga kababayan na mga Much balita. firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.